Okay, ang next set natin ay ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Kung mapapansin niyo po, hindi siya ti na ti, kung hindi chi. Again, chi. Parang cha, chi, chu, che, cho. Chi. Yan. So, chi. And ito naman ay tsu. Tsu. Again, tsu. Hindi siya chu. It's ts, kaya naman tsu. Okay po ba? Ito ay chi at ito naman ay tsu. Okay. Ngayon, ano ba yung mga itsura ng mga characters na ito? Ta. Yung ta ay mayroong 1, 2, 3, 4 strokes. Again, 1, 2, 3, 4 strokes. Ayan. So, yung 4 strokes na yan, kung titignan nyo, parang mukha rin lang siyang TA. Ayan na. So, meron kang letter T. At ito, pwede mo siyang isipin na letter A. So, madali lang siyang tandaan. Ta. Okay? Ta. Next is chi. Etong chi, 1, 2. 2 strokes. 1, 2. Ngayon, yung chi na yan, kailangan natin ng imagination dyan. Nakakita na ba kayo ng isang tao na nagta-tai chi? Di ba yung tai chi ay parang isang form of exercise or parang ganon, no? So, tai chi. So, yung tao na nagta-tai chi, di ba gumagawa siya ng iba't ibang mga poses? Ayan. So, isipin nyo na lang na isa itong tao. Yan. At ang tao na yan ay may mga ginagawang mga iba't ibang poses ng Tai Chi. Okay? So, Chi. Ayan. Tao na nagta-Tai Chi. Okay. Next po ay Tsu. Yung Tsu naman ay 1 stroke lang. 1. Okay? 1. Now, parang sa unang tingin, parang siyang hook na nakapatagilid. Ganyan. So, hook. Pwede nyong isipin na hook siya na malaki. So, kapag malaki ang hook mo, pwede kang makakuha ng possibly 2 fish. 2 isda. So, malaking hook na nakahuli ng nakahuli siya ng 2 isda. At ang English ng dalawa ay 2. Diba? Ang English ng dalawa ay 2. So, 2 fish. 2 fish. 2. Okay, ayan po. Ganun talaga ang mnemonics. Kailangan meron kang words or ideas, pictures, ganyan, na pwede mong mai-associate doon sa kinakabisado mo. Ayan, okay po? So, 2. Next ay te. Yung te naman, may isang stroke lang din yan. Ayan. Okay? So, yung te na yan, madali lang rin itong makabisado. Isipin nyo lang na para itong letter T. Di ba yung letter T? May ganyan, tapos may ganyan. Yan. So, that is already letter T. So, letter T, te. Te. Okay. At for the last character dito sa set na to, yung to, 1, 2. Okay? 2 strokes siya. Ulitin natin. 1, 2. So, yung to na yan, isipin mo na lang na daliri ito. At ang English ng daliri ay toe. Diba? Toe. Pero yung daliri na yan, merong nakausli na kuko. Ayan. So, masakit yan, no? Kapag yung kuko mo nakausling ganun. Ayan. So, may kuko na parang matutuklap siya na nakausli. Ganyan, no? It's a toenail. Toenail. Ayan. Kuko na nakausli. Toenail. Okay po ba? Ayan. So, meron na tayong another 5 characters na naman. So, we have ta, chi, tsu, te, to. Ta, letter T at letter A na magkatabi. Chi, isang tao na
nagta-tai chi. Tsu, isang malaking hook na nakahuli ng two fish. Te, letter T. To, isa siyang daliri sa paa or toe na may nakausling kuko. So, toenail na nakausli. Ayun. So, we have ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Okay po ba? Alright. So, kung nakakasabay kayo ng maayos, that's very good. Now, let's go to another set of hiragana characters. Para sa susunod naman natin na set, we have na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. So, ang na ay may 4 na strokes. 1, 2, 3, 4. Ulitin po natin. 1, 2, 3, 4. So, para sa mnemonics nito, isipin nyo na lang na isa itong nan o madre, nan, N-U-N, nan, o madre na nakaluhod at nagpe-pray sa harap ng isang cross. So, ito yung cross at ito naman yung madre. So, pwede nating gawin yan na ulo. At di ba yung mga madre, may mga belo sila? So, yan. Para siyang belo ng madre na nagpe-pray sa harapan ng cross. Okay? Ayan. So, pwede mo siyang isipin na a praying nun. Dahil na ang basa sa kanya or bigkas, nun as in madre, N-U-N, ay yung kanyang mnemonics. Okay? So, a praying nun. Ni. Ang ni naman ay may 3 strokes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kung mapapansin nyo, parang mga guhit-guhit yan nang pwede mong isipin na kung ito ang iyong hita, ayan ang iyong legs, okay? Ito ay tuhod, okay? So, yung guhit sa tuhod, ayan. So, ito na yun, knee. 'Di ba ang English ng tuhod ay knee, K-N-E-E, knee. Pero, pwede natin siyang gamitin na pang-associate sa character ni. Ni o tuhod, ni. Okay po ba? Yan, sa mga guhit yan sa tuhod. Next is nu. Yung nu naman, meron siyang 1, 2, 2 strokes. Ulit po ha, 1, 2. Now, yung 2 strokes na yan, pwede mong isipin yan na parang may chopsticks at may noodles. So, kung nakagamit na kayo ng chopsticks, 'di ba? Usually, ang mga Japanese po, gumagamit sila ng chopsticks pag kumakain sila. At lalo na kapag ang kinakain nila ay noodles, yung chopsticks ang ginagamit nilang pangkain. So, pwede tayong gawin natin yung chopsticks. Ayan, yung 2 line dyan, parang mukha siyang chopsticks. At isipin nyo po na itong gumuguhit dyan na may pabilog-bilog ay noodle. O strand, hibla ng noodle na umiikot ganyan. Okay? So, noodles. Okay po? Chopsticks na may noodle. Gets po ba? Okay, ang susunod naman po natin na character ay ne. At meron siyang 1, 2. 2 strokes. Ulitin po natin. 1, 2. Okay, kung titingnan nyo po, etong ne at nu, para silang may pagkakahawig. 'Di ba? Parehas silang may pabilog. At mayroon ding stick. Pero yung ne po, isa lang yung stick niyan. Ito lang. Yan. Isang stick yan. Okay? So, para matandaan natin yung ne, isipin nyo na isa itong net. 'Di ba yung net na panghuli ng insekto? 'Di ba nakakabit yun sa stick? So, meron kang stick at net na panghuli ng insekto. So, ito yung iyong net. Okay? Yan yung iyong net. Kaya lang, yung net mo may butas. Ayan. May butas yung net. Okay? So, again, may stick at may net, pero may butas. Ne. Ne,
net na may butas. Okay. At for the last character dito sa set na to, we have no. Yung no naman po, ayan, isang stroke lang siya at parang paikot lang na ganon. Ulitin po natin ha. Ayan. So, yung no po na yan, isipin nyo na lang na para itong isang no sign. 'Di ba? So, kung nakita nyo na yung no parking, no smoking, 'di ba para lang yung bilog na mayroong nakaguhit na slant na ganyan? So, no, 'di ba? O, halimbawa may ano dyan, may sigarilyo, ganyan. Okay, so, no smoking. So, it's just a no sign. Okay? No. No sign. No. Okay po ba? So, that is it for our N line. Na, ni, nu, ne, no. Na, a praying nun sa harapan ng cross. Ni, guhit sa tuhod na ang English ay knee. Nu, para siyang may chopsticks at may noodles na paikot-ikot. Ne, para itong isang net na may stick pero may butas. No, para siyang isang no sign. Katulad ng no smoking or no parking. Na, ni, nu, ne, no. Gets po ba? So again po, no, para po maging maganda ang inyong pagpapractice ng pagsusulat at mabasa nyo po lahat ng mga tungkol sa rules ng hiragana, meron po tayong workbook dyan. Ito po ay isang comprehensive guide. Pag sinabing comprehensive, nandyan na po lahat ng mga kailangan nyong matutunan. So hindi lang po yung 46 characters, meron din po dyan mga contractions, long vowels, double consonants, and so on, so forth, na nakapaloob po dito sa ating workbook. Ayan po. So, meron din po dyan na mga sample words, okay? At meron rin po ditong mga conversation, questions, yan, ayan. So, yun. This is available po sa Shopee, sa Pilipinas, at meron din po dito sa Japan. Just send me a message kung gusto nyo pong umorder. Ayan po. Okay? So, yan, natapos na po natin yung hanggang sa no. Okay? Punta na po tayo sa next set. We have ha, hi, fu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho. So, kung mapapansin nyo po, hindi po siya hu, kundi fu. Letter F. Fu. Okay? Yan. So, ha. Yung ha po ay mayroong 1, 2, 3 strokes. 1, 2, 3 strokes. Okay? So, yung ha na yan, paano ba natin matatandaan itong character na ha? Isipin nyo na lang na para siyang H at A. Hanapin natin yung H at A, ha? Okay. 1. Yan. So, yung tatlong guhit na yan, pwede siyang letter H. At yung letter A, etong nasa baba na, parang paikot niya. A. Ayan. So, meron kang letter H at meron kang letter A. Ha. Yan. So, ito yung ha. Ha. Okay po ba? Ayan. Next po ay hi. Yung hi naman ay ayan. Isa lang. Isang stroke lang yan. Okay po? So, yung hi na yan, pwede mong isipin na medyo mapamintas lang, no? Pero, halimbawa, isa itong lalaki, okay? Lalaki siya na may malaking ilong. Ayun. So, lalaki na may malaking ilong. So, ang lalaki, ang pronoun for lalaki sa English ay he, 'di ba? So, he has a big nose. He has a big nose. He as in H-E, he has a big nose. Yun yung ating gagawing mnemonics para sa character na he. Okay, sunod naman ay fu. At ang fu ay mayroong 4 na strokes. 1,
2, 3, 4. Okay? Again. 1, 2, 3, 4. Ngayon, pwede mo siyang isipin na isa itong girl. Ito yung kanyang ulo. Yan. Tapos, isa yung babae na sumasayaw siya ng hula. Okay, so ayan yung kanyang skirt. Okay, at ito yung babae na sumasayaw ng hula. 'Di ba yung hula, meron silang skirt na gumagalaw-galaw na very wavy. Ayan, 'di ba? So, yan ay isang babae na nagda-dance ng hula. Pero yung hula na yon, H-U-L-A, 'di ba? But this one is fu. So, katunog lang, fu. Fu. Wala po kasing H-U sa Japanese. F-U lang. Okay? So, fu. Hula. Hula. Okay, a hula dancer. Yan. So, pwede tayong magkaroon ng girl na nagda-dance, sumasayaw ng hula. Alright, sunod naman po ay he at meron itong isang stroke lang. Yan. So, yung he po na yan, okay, para lang siyang, isipin nyo para siyang arrow na nakaturo pataas. So, kung yung arrow nakaturo pataas, nakaturo siya sa heaven. Okay? So, he, an arrow pointing to heaven. Again, it looks like an arrow pointing to heaven. Okay? Heaven. He. Okay po? Last is ho. So, yung ho naman, 1, 2, 3, 4. 4 strokes siya. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kung mapapansin nyo po, yung ha at saka yung ho, parang magkahawig sila. Ayan ha. Ha, ho. Ang kaibahan lang po nila, yung ho, para siyang ha na mayroong nakapatong lang na one line dito sa taas. Okay? Nakikita nyo po ba? Ayan, no? Kapag itong ha, nilagyan natin ng guhit sa taas niyan, magiging ho na siya. So, pwede nating isipin na yung ha, nagsombrero. So, ito yung kanyang sombrero. Okay? Si ha, nagsombrero. Bakit? Kasi, it's so hot. It's so hot. Okay? Nainitan si ha. Si ha, nainitan, nagsombrero siya. So, it's so hot. So, nag-hat si ha. Ayan. Nagsombrero si ha. Kaya meron nakapatong dyan na isang guhit. Dahil it's so hot. Ayun. H-O-T. Diba? Hot. H-O-T. So, H-O, ho. Hot, ho. Okay po? Ayun. So, again, we have ha, hi, fu, he, ho. Ha, H-A. He. He has a big nose. Fu, a girl dancing hula. He, an arrow pointing to heaven. Ho, that is ha na nainitan kaya nagsombrero because it's hot. Ayun. Gets po ba? Yan. So, meron na naman tayong isang set. Okay, let's go to the next one.